これから始まる大レースひしめき合って稲なくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいな走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けMatapos ang mahirap at nakakapagod na special training na pinagdaanan niya, sumabak na si Makibao sa ikalawa niyang karera. At dahil na rin sa pagsisikap na ipinakita niya sa pagsasanay, siya ang nanalo sa Hanquan 3-year-old horse racing competition. Sa bandang uli, nalinis din ang pangalan ni Mr. Zhang Hu. At sa ngayon, bumalik na sa farm si Makibao para makapagpahinga. Ang unang karera ni Cascade! Wow! Ang sarap talagang bumalik sa Green Meadows Farm! Hanggang ngayon, wala pa rin nagbago sa mga bundok na yan. Wala rin nagbago sa sariwang simoy ng hangin. Aba, teka si Mario yun ah! Aba, Makibao, ikaw pala! Kuya Mario! Nandito na kami, Kuya Mario! Salamat, mabuti naman bumalik na kayo! Kuya Mario! Maligay pagbabalik, Makibao! Kuya Mario! Ayos ka lang ba? Grabe, masyado kita na-miss. Totoo ba yun, Kuya Mario? Talaga bang na-miss mo ko? Ang sakit. Tinamaan ang isang parte ko na hindi dapat naman. Ang totoo niyan, hindi naman talaga kita naisip sa bawat minuto eh. Pero kapag wala akong ginagawa at naiinip ako, yun, naaalala kita. Wala ka pa rin talagang pinagbago kahit na konti. Ang sarap-sarap talaga bumalik sa lugar na pinanggalingan mo. Nakakatuwa talaga. Ngayong nakabalik na uli ako dito sa Green Meadows Farm, parang bigla ko na lang naalala ang mama ko. Gusto ko siya makita uli. Hoy, Makibao, di ba napag-usapan na natin ang tungkol sa bagay na yan? Ipinangako mo sa mama mo na magiging isa ka mahusay na kabayong pangalera. Pero bossing, ano bang kailangan kong gawin para maging isang mahusay na kabayang pangarera at para may pagmalaki rin ako ng mama ko? Yun ba? Napakasimple lang nun. Ganito lang yan eh, Tama, alam ko na! Kailangan mo makuha ang Classical Cup! yun. Ano? Classical Cup? Kumusta kayong lahat? Narito ulit kami para sa isa namang question and answer portion. Ang topic natin para sa araw na to... Yan, 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 yan! Yan, 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 yan! Pag nababanggit ang salitang classical, ang naisip agad ay si Beethoven. Hindi yun ang classical na tinutukoy namin. Ang Classical Cup ay ang sinauna at tradisyonal na karera ng kabayo sa mga bansa sa Europa, gaya ng G1 race na sinasalihan ng mga 4 na taong gulang na kabayo. Ang mga 4-year-old na kabayong babae ay sumasali sa Sakura Derby at Agassi Derby. Yung mga lalaking kabayo naman, gaya ni Makibao, sumasali sa 2,000-meter derby, sa 4,000-meter derby, at sa 3,000 chrysanthemum derby. Ang tatlong yun ang bumubuo sa Classical Cup. Pero ang problema, hindi naman ako mahilig tumugtog ng violin. Hindi nga classical music ang sinasabi ko, Makibao. Yung mga nasalihan na ni Makibao ay yung 1,000 at 1,200-meter derby. Kaya para makasali sa Classical Cup, kailangan magsanay para sa mga karera na malayuan na ang tinatakbo. Ang mama ni Makibao na si Midori ay isang 4-year-old na kabayang nanalo sa isang kategory ng Classical Cup. Naintindihan ko na. Pag nanalo ako sa Classical Cup, ipagmamalaki na rin ako ni Mama.
Oh, narito na rin pala kayo, Mataro at Makiba. Hoy, ano ba naman yan, mga isla? Takpan niyo naman. Alam niyo na ba yung bagong balita? May schedule na si Cascade para sa una niyang laban. Eto, nakasulat dito sa dyaryo. Mga isla, takpan niyo naman. Ayan na naman eh. Ano, nakita mo? Ang ganda ng kuha ni Cascade dyan. Kadalasan, yung mga 3 taong gulang na kabayong unang sasabak pa lang sa karera, ginagawan sila ng malaking report. Ibang klase. Numadisband yung paborito kong banda, hindi ganito kalaki report na ginawa nila. Numadisband din yung paborito kong grupo, hindi nila pinansin. Kahit yung paborito kong banda ngayon, hindi nababalita eh. Oo nga, yung akin din, ganun din. Ang ibig sabihin lang nun, magaling talaga ang kabayo na to. Gusto ko manood ang laban niya. Ha? Sa Tokyo Horse Racing Field yun gaganapin, di ba? Gusto ko mapanood ang laban niya. Pero hindi pwede. Hanggat hindi ka pa sinusundo ni Uncle Zango, hindi ka pa pwede umalis dito. Sige na, manonood lang naman tayo eh. Hayaan mo, sasamahan kita, Makibao. Dahil dapat mo na talagang panoorin ang mga laban ng mga kalaban mo. Sandali, Boss Donald. Oras na malaman ni Mr. Zango ang tungkol sa balak nyo, sigurado malalago tayo sa kanya. Ano ka ba naman? E di wag natin paalam sa kanya. Ha? Saka meron ako naisip na magandang ideya. Ang galing mo talaga, bossing. Ang ganda nitong naisip mo. Aba, syempre naman, oh. Ikaw, baby, na manunod ng karera. Yung isa, driver na manunod ng karera. Yung isa naman, babaeng estudyante, manunod ng karera. Ibang klase, no? Oo nga. Saka hindi isipin ang lahat na may kakaiba sa atin. O ano, magaling talaga ako mag-isip, no? Kapag ganitong itsura natin, kahit si Uncle Zango, hindi tayo makikilala. Hmm? Hoy, Uncle Zango! Hindi niyo kami kilala. Hindi namin kayo kakilala eh. Oo nga, isa lang po akong cute na baby na gustong manood ng karera ng mga kabayo. Maniwala kaya. ganun ba yun? Pues pasensya na, ha? Ano bang ginagawa niyo? Kayong tatlo talaga, wala na kayo bang ginawa kundi magpasaway. Ang malas. Hindi pa nga ako nakakanood. Nabuking na agad ang plano. Hindi ko akalain na ganito pala karaming tao dito. Halos 16,000 daw ang tao dito ngayon. Alam niyo kung bakit? Paano kasi ito ang pinakaunang Autumn G1 Derby ng taong ito? Aba, ikaw pala, Miss Francesca. Pero sa palagay ko, hindi lang yun ang dahilan kaya maraming tao ngayon. Bakit? Dahil ba yun kay Cascade? Tama ka. Ilang minuto pa bago magsimula ang karera, pero napakaraming tao na agad ang narito. Excited silang lahat para sa debut race ni Cascade. Tingnan niyo, si Lily yun, oh! Sa nakikita ko, makasabik na nga ang buong industriya ng horse racing para makitang tumatakbo si Cascade. Siyempre, dahil si Cascade ang magiging #1 na kabayang pangarera sa buong mundo. Lily, narito ako! Hi, Cascade! Narito kami ni Papa! Ah, ayun na, lalabas na si Cascade. Ha? Ayan na si Cascade. Wow! Ang kisig-kisig talaga ng dating niya! Masyado maganda eh. Medyo malamig ang pagtanggap sa kanya ng mga tao dahil iniisip pa rin ng karamihan na siya ang dahilan kaya maaga nag-retire si Aloka Rider. Tapos iniisip din ng lahat na siya rin ang nagwasak sa double champion na si Peter II. Tignan niyo siya, parang nakatingin siya dito sa direksyon natin. Anong gusto niyo mangyari? Naghahanap ba siya ng away? Cascade! Ano kaya kalalabas na ng pinakauna niyang karera? Ayan na po mga kaibigan, nagsimula na po tumakbo ang mga kalahok para sa race ngayong araw na ito. At syempre, isa sa pinakaabangan na lahat sa karerang ito ang magiging performance ng sikat na sikat ngayong si Cascade. Kasalukuyan na sa gitna ng pila si Cascade at inaasahan sa bandang 6th o 7th round pa lang magsisimulang bumilis ang takbo ng mga kabayo bago magtapos ang karerang ito.
Kasalukuyan na po sila nasa third curve. Dahil sa katamtamang bilis, nangunguna ngayon sa karerang kabayong si Rolling Spy. Ano na kaya nangyari kay Cascade? Kailangan niya malampasan yung nasa harapan niya. Lumampas na po sa fourth curve ang mga kabayo. Nangunguna pa rin si Rolling Spy. Asa na kaya si Cascade? Baka nasa gitna pa rin si Cascade hanggang ngayon. Lagot na, pati yung mga kabayo sa likod, unti-unti na nakakahabol, oh. Ano kayo nangyayari? Hindi pa rin kumikilos si Cascade. Hindi kaya sa mga kilos o dahil ayaw niyang kumilos? Naku, ayan na! 400 meters na lang ang natitira! Ano ba yan? Ano nangyayari kay Cascade? Hindi pa rin siya humahabol. Oo nga, ano bang ginagawa niya? Masking hinete, walang ginagawa. Ay pang gamitin yung pamalo. Ano nangyayari? Bakit ganun si Ben? Ayaw niya ba manalo? Cascade! Kilas! Malapit na po ang finish line. Nagkukumahog na ang mga kabayo. Bakit ganyan? Pero hindi pa rin nagmamadali si Cascade. Ano nangyayari sa kanya? Naku, patay! 100 meters na lang! Kahit magaling si Cascade, hindi na siya makakahabol sa lagay na yan. Bakit mamaya? Hindi siya pwedeng matalo. Imposibleng matalo sa karerang ito si Cascade. Ha? Oh, yan na siya mga kaibigan! Mabilis na humahabol si Cascade! Humahabol siya sa finish line! Pero napakalapit na ng finish line at halos wala ng oras. Ano kaya mangyayari? Matatalo nga kaya si Cascade sa una niyang karera? Walang kukurap mga kaibigan! Ayan na! Ayan na si Cascade! Ano kaya mangyayari? Matatalo nga kaya si Cascade sa una niyang karera? Walang kukurap mga kaibigan! Nakakagulat ang bilis sa pinapakita ni Cascade. Halos sabay lang sila dumating sa finish line ng pangalawang kabayo. Halos 1 segundo lang ang diferensya nila sa isa't isa. Pero hindi pa rin natin masasabi sa ngayon. Kasalukuyan nire-review ng judges ang aming mga VTR. Mukhang nanalo nga si Cascade, pero gaano nga kaya kalaki ang naging lamang niya? Mukhang si Cascade ang nanalo. Oo nga, kumpiyansa siya na siyang mananalo. 1 minute and 49 seconds lang ang kanyang oras. Isa yung napaka-ordinaryong oras. Sus, kala ko kung gaano na siya kagaling. Ordinaryo lang naman pala eh. Mukhang mas mabilis pa si Makibao sa kanya eh. Ha? Makibao, bakit? Ewan ko ba, bossing? Pero sa palagay ko parang hindi normal ang sitwasyon ngayon. Ay nako, huwag kang mag-aksaya ng oras sa pag-iisip ng ganyan. Kasi nga tignan nyo, patuloy pa rin tumatakbo si Cascade. Ha? Sus, nagawa niya pa magyaban ng ganyan? Yan baba lang naman ang score niya. Pero tingnan nyo, ibang klaseng bilis niya habang nag-iikot. Ha! Sandali, ano yun? Gumagamit na ng pamalo si Ben. Samantalang kanina hindi siya gumamit ng pamalo sa final lap. Bakit ganyan? Tignan nyo, pabilis na ng pabilis ang takbo ni Cascade. Ano kaya nangyayari? Hindi ko rin alam. Katatapos lang niyang tumakbo ah. Bakit kailangan niya pa tumakbo na mabilis? Saka parehong speed ng pagtakbo niya ngayon doon sa kanina. Oo nga, at saka hindi madali para sa isang kabayo ang tumakbo ng 2 beses ng full speed. Saka malayo pa ang nilakbay niya para lang sa karerang yan. Pag tinuloy niya yan, baka kung mapano siya. Hindi ko maintindihan. Sa taas ng level niya, bakit siya sumali sa isang karerang wala namang makukuhang award? Ano kayang pinabalak niya? Unti-unti na po nag-iipon ang mga kabayong papalapit sa finish line. Nakikita natin ngayon si Cascade na mabilis na humahabol. Konti na lang ang oras at malapit na ang finish line pero humahabol pa rin siya. Ayan na naman. Gagamitan na naman siya ng pinapamalo. Nawiwirdoan na talaga ako. Nawiwildoan saan? Habang pinapanood ko siya, parang bigla ko na lang nararamdaman na malayong distansya at tatakbuhin ni Cascade. Malayo ang tatakbuhin. Hindi kayo... Cascade! Huwag mo itigil ang stopwatch kahit lagpas na sa finish line, ha? Ha? Hanggat hindi tumitigil si Cascade, patuloy mo lang na bilangin ang oras. Oo. Sumusugod po si Cascade! Sumusugod siya! Nauna uli siya na may maliit lang na time difference. Siyang nauna sa 2 consecutive rounds. Tama nga po sinasabi ng karamihan. Kakaiba nga talaga ang kabayong ito.
Tumatakbo pa rin siya kahit nakarating na siya sa dulo. Ang bilis pa rin niya tumakbo, oh. Kung tutuusin, mas mabilis siya ngayon kumpara nung bago siya makarating sa finish line. Gusto niya siguro ipalam sa mga manonood na hindi pa tapos ang karerang ito. Ano nga kaya ang nangyayari? Buti pa manood na lang tayo para malaman natin. Kakaiba na naman ang labang nasaksiyan natin ngayon mga kaibigan. Nanalo uli si Cascade sa isa na naman shocking round. Cascade, tigil mo na. Oo! Tingnan nyo, masayang kumakaway sa mga manonood ng hinete ni Cascade na si Ben habang papasok sila sa third curve. Hindi na nagmamadali si Cascade ngayon. Ano oras, Cascade? Ayun dito, 3 minutes and 8 seconds. Ano ka mo? 3 minutes and 8 seconds. Bakit? Ano kung ganun ang time record niya? Alam niyo ba kung gaano kalayo ang tinatakbo niya? 1,800 meters yun. Ha? Mula sa finish line hanggang sa third curve, 1,300 meters ang layo nun. Kaya ang ibig sabihin, ang layo na tinatakbo niya, mga 3,000 meters. Ano ka mo? 3,000 meters ang layo nun? Hindi kaya... Oo, tama ang iniisip mo. 3,000 meters ang tinatakbo niya. At 3,000 meters din ang main event distance sa Chrysanthemum Cup. Yung pala ang dahilan kaya siya pumunta rito. Bukod doon, ang pinakamataas na record sa Chrysanthemum Cup noong isang taon ay 3 minutes and 4.4 seconds. Ibig sabihin, mas mataas pa ang oras si Cascade kaysa sa pinakamataas na record. Malamang nga hindi talaga seryoso para sa kanya yung naging una niyang karera sa Tokyo. Kung ganon, hindi niya pala talaga yung sineryoso? Oo, hindi niya nga sineryoso ang laban na yun. Malamang tinuturing niya lang yung isa sa mga pagsasanay na ginagawa niya at hindi isang tunay na karera. Napatunayan niya na ang kakayahan niya para sa isang 2,000-meter race ng kalabanan niya sa Peter II. At kahit 3 taon pa lang siya, para bang handang-handa na siya para sa Classical Cup na gagawin niya sa susunod na taon. At mukhang kumpiyansa siya na makukuha niya ang kampyonato. Ako sa tuwing meron ako magiging laban, doon pa lang ako magsisimulang maghanda. Pero si Cascade, napaghandaan na niya yung laban niya sa susunod na taon. Ibang klase, nakakatakot siya. Pangarap ni Makibaw na makalaban si Cascade. Pero mukhang mahihirapan talaga siya sa isang yun, no? Kung tatakbo ulit si Cascade ng 1,800 meters ngayong araw, baka mga 10 kabayo na malagpasan niya. Hindi lang 10, baka mga 20 kabayo. Kahit yung pala nakakatakot na isipin, hindi malabo makuha nga niya talaga ang kampyonato. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Sa ngayon, kakapanayam natin ang magmamayari kay Cascade si Mr. Honda at ang anak niyang si Lily. Una sa lahat, gusto ko kayong batiin sa pagkakapanalo niyo ngayon, Mr. Honda. Ang susunod yung target ay ang Classical Cup. Tama ho ba? Tama, Classical Cup na. Sa tingin niyo, sino magiging pinakamaigpit niyong kalaban? Sa tingin ko, si Midori Makibao. Hindi namin siya makakalaban kahit na kailan. Dahil siguradong darating ang oras na matatalo ang puting kabayo niyo na mukhang aso. Alam ko na. Sa pagkakaintindi ko sa tanong mo, para bang gusto mong mamili ako na magaling mula sa mga 3 taong gulang na kabayo. Tama ba ako? Pero wala akong makita magaling sa kanila. Yaban na magamang yun, Kainis. Pero parang tama sila. Oo nga, dahil malayo ang level nila sa atin. Bakit Makibaw? Ano problema? Hindi ako pwedeng matalo. Kahit pa malitin nila kakayahan ko, kahit pa masyadong magaling si Cascade, siya lang talaga ang magiging kalaban ko. Kahit sisiguraduhin ko na tatalunin ko si Cascade balang araw. Magaling! Ganyan ang gusto ko sa iyo, Makibaw. Hindi magtatagal magkakaroon ka uli ng panibagong laban. Kaya kailangan maganda ka. Gusto ko maging presentable ka rin sa lahat, kagaya na lang ni Cascade. Hayaan mo, may naisip na ako paraan para maging mas maganda kang tignan. Paraan? Ayos, maganda na. Mas presentable ka na ngayon kaysa kay Cascade. Sigurado ako matutuwa ang mga tao oras sa makita nilang shoot mong yan. Magugulat sila lahat. Sigurado ako dyan. Ang kaso lang, Mr. Sangho, nagbibiro ba kayo? Karera pupuntaan ni Makibaw di party. Anong sinabi mo? Daga ka na nga, bulag ka pa. Hindi mo ba nakikita? Mas maganda pa yan sa kapa ni Cascade. Pero sa tingin ko, hindi niya yan dapat isuot. Pati ba naman ikaw? Hindi mo maganda, Uncle. Mataro!
Kahit ako, hindi ko to gusto. Ay nako, basta nakapag-desisyon na ako. Ito ang isusuot mo sa susunod mong karera. Huwag ka na tumutol dahil wala rin kwenta. Naintindihan mo? Isusuot mo yan! Ayoko, nito. Huwag niyo na lang ako pagsuti na kahit Hindi! ano. Hindi pwede! Yan ang isusuot mo! Pilitin na, Uncle! Ano yung pilitin? Magtatawanan Basta ako masusunod! Hindi siya magtatawanan! Maganda yan! Pangit! 馬並みなのね